Magandang araw sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong vlog. Panibagong gabay na naman ang ibabahagi ko sa inyo para sa ating vlogging journey. Kung isa ka sa mga magkukuloy na o naman naghahanap ng career shift, siguraduhin na sa isip mo na to. Anong kurso ba ang dapat kong kunin na hindi lang pangarap ko, kundi makakapagbigay din sa akin ng magandang kinabukasan? Aminin natin, sa panahon ngayon, napakahalagang i-consider ang practical side ng buhay. Kaya ngayong araw, tulungan ko kayo pumili sa pamamagitan ng pag-rank natin sa top highest paying career pathways at college courses sa Pilipinas base sa market trends at demand ngayon. Bago natin simulan ang top 5, siguraduhin naka-like, subscribe, yan na, para hindi mo miss yung mga future life guides natin. So, simulan natin sa rank 5. Ang aviation and maritime courses. Dito pumapasok yung aviation flying, NBS Marine Transportation, and Bachelor of Science of Marine Engineering. Pumapasok sa ating rank 5 ang mga kursong pampapawirin at pandalagatan. Kung pangarap mong maging piloto o seaman, marine engineer, napakataas ng earning potential dito dahil sa specialized skill at hazard ng trabaho. Ang mga baguhan pa lang o entry level sa industriyang ito ay pwedeng kumita ng magandang sweldo at mas lalo pang lumaki kapag naging captain or chief engineer ka na sa mga international vessels o airlines. At susunod tayo sa rank number 4, ang healthcare and specialized medical professions. Dito na pumapasok yung courses na BS Nursing, Pharmacy, Medical Technology, and Doctor of Medicine. Sa rank 4, narito ang ating mga bayani o yung nakaraang pandemic. Ang healthcare industry, totoo na sa umpisa dito sa Pilipinas, mababa ang mga sweldo sa mga bagong board passer. Pero bakit ito kasama sa highest paying list natin? Dahil sa global demand. Ang mga nursing at medtech graduates sa Pilipinas ay mabilis nakakuha ng oportunidad sa US, UK at Middle East kung saan milyon ang potential yearly salary. Plus, kung magpapatuloy ka bilang specialized physician or surgeon dito sa bansa, isa ito sa respetado o mataas kumita ng profesyon. Sa rank 3 naman tayo, ang finance, accounting, and business analytics. Dito pumapasok ng courses na accountancy, finance, business analytics, and actuarial science. Sa rank 3, pag-usapan natin ang humahawak ng pera at datos. Hindi lang basta pagbabudget ang ginagawa rito. Ang mga actuarial scientists, certified public accountants or CPA, at financial risk managers ang utak sa likod ng mga malalaking korporasyon at bangko. Sila ang nagtataya kung paano lalago ang milyong-milyong puhunan ng mga kumpanya. Kaya naman, napakataas din ang mga compensation package para sa kanila. Ayun lang. At pupunta na tayo sa top 2, ang engineering at specialized trades. Dito na ang pumapasok na courses ng mga computer engineering, electronic and communication engineering, and chemical engineering. Pumapangalawa sa ating listahan ng mga engineering industry. Pero take note, hindi lang ito limitado sa traditional civil o mechanical engineering. Sa modernong panahon ngayon, ang mga ECE graduates, robotics engineers, at chemical petroleum engineers ang may pinakamalaking compensation package sa engineer sector dahil sa mabilis na pag-unlad ng automation at teknolohiya sa buong mundo. Nag-a-advance na kasi tayo. So, pupunta na tayo sa rank number 1, ang
Information Technology and Software Development. Dito na tayo pumapasok yung mga courses na Computer Science, Information Technology, Data Science, and Cybersecurity. Ang ating number one highest paying career sa kasalukuyan ay walang iba kundi ang IT Software Engineering at Data Science. Guys, tayo ay nasa digital age na. Ang mga software developers, cybersecurity experts at data scientists ang pinaka-in-demand ngayon. Ang pinakamaganda para sa larangan na to, pwede kang kumita sa dolyar habang nasa bahay ka. Nasa bahay ka lang. Like, tinatawag itong remote work o freelancing. Para sa mga foreign client, ang mga experienced developers sa Pilipinas ay madaling nakakatanggap ng 6 figures monthly salary. At ayun na nga. Pero kailangan muna natin ang isa-alang-alang ito. Bago magdesisyon, ito ang mahalagang paalala ko sa inyo. Hindi lang pera ang dapat mong maging basehan sa pagpili ng kurso. Isipin mo rin ang passion at skills mo. Ano ba ang mga bagay na magaling ka at interesado kang aralin sa loob ng 4 hanggang 5 taon? At grit at determination. Kahit gaano kataas ang sweldo ng isang kurso, kung hindi mo ito mahal o gagalingan, mahirapan kang tapusin ito. At ang pinakalas, continuous learning. Ang pinakamagandang investment pa rin ay ang sarili mo. Ang kakayahan mo matuto ng bago araw-araw. So, ayun lang yung kailangan yung isaalang-alang bago ka pumili ng mga courses na gusto nyo. Sana ay nakatulong ang simpleng guide na ito para mabigyan kayo ng ideya, linaw sa inyong mga pagpipilian. Anong kurso balak nyong kunin sa college? O kung graduate ka na, anong advice ang mabibigay mo sa nakakabata sa atin? I-comment nyo naman ang sa loobin nyo. At sa ibaba, mag-usap-usap tayo. Huwag kalimutan mag-like, share ang video na to sa mga kaibigan nyong naguguluhan pa rin sa buhay. Mag-subscribe pa rin sa mga marami nating career at vlogging guides. Maraming salamat sa panonood. Laban lang sa pag-aaral. At bye!